Hello everyone! Magandang araw to all of you! Nandito na naman ang inyong one and only Mama Mia at maghahatid na naman ako ng panibagong kwento sa araw na ito. Medyo short lang ang kwento natin for today's video, pero mapagkukunan nyo naman ng napakaraming lessons in life. Pero bago ang lahat ng yan, nais ko muna mag-hi and hello sa inyong lahat na mga nakapag-subscribe na sa atin dito sa ating YouTube channel. Siya nga pala, meron po akong Facebook account o Facebook page. Ayun, hanapin nyo po Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Paki-follow na rin doon, please. And syempre, kung meron kayong sariling kwento ng buhay, pwede po kayong mag-send doon kung hindi nyo man ma-send dito sa ating programa. Ang atin pong email address nga pala, kung gusto nyo mag-email sa atin, mamamiacdo0317@gmail.com. That's MAMACDO0317@gmail.com. Naglag ako dun ha. Hello, ako kay Lily Monar. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Lily. Hi din kay Jaime Rodriguez. Maraming salamat. Hello kay Angelita Villapuerte, Sandara Undi, Lina Ladeza, Alan Gregorio. Maraming salamat sa pakikinig. Gemaline Katambis. Hello, Yuan Pendula. At maraming salamat sa pakikinig mo. Ma'am Judith McGovern, thank you very much for dropping by and for listening always. Christian May Morgado, maraming salamat. Shout out daw sa Katulos, Morgado, Bisuecos family sa Cagayan Valley. Hello sa inyo watching here in Kuwait. Hi din kay Agnes Amigual. Maraming salamat. Camille Castillo all the way from Isabela. Hello din kay beautiful girl Sophia. Hi daw sa Mars niyang si Becca Escat. Ayan, happy birthday. Today is her birthday. Happy birthday po. Hello din kay Ilagan Concha. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, wag na nating patagalin dahil medyo napahaba na ang ating intro. Eto na po ang storya ni Cara dito lamang sa Dear Mama Mia. When nobody wakes you up in the morning, and when nobody waits for you at night, and you can do whatever that you want, what do you call it? Is it freedom or loneliness? Sabi nila, hindi raw lahat ng ating gusto sa buhay ay ating nakakamtan. Pero ano nga ba ang kailangan mong makamtan bago ka maging kontento sa buhay mo? Dear Mama Mia, hello sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. I decided to finally share my story kasi I have a friend who's working in one of the radio stations here in Manila. Matagal na niya akong kinukulit about dito na dapat magpadala raw ako ng sulat. Isulat ko raw ang kwento ng buhay ko nang sa ganun ay ma-share ko ito sa iba. So the original plan is sa kanya ko dapat isi-send itong kwento ng buhay ko. Pero hindi ko alam if it's worth reading ba talaga. Hindi ko alam kung dapat ba talaga itong i-share sa ganitong uri ng programa. Feeling ko kasi boring ang kwento ko. And isa pa po, Mama Mia, hindi ako magaling magkwento. Hindi ako magaling lalo na pagdating sa ganitong bagay. Well, anyway, to hide my identity, ay hindi ko po ginamit ang personal email ko dahil I'm using that for my work. Itong Facebook account naman na ginamit ko para ma-send itong kwento ko ay dummy account ko lang. Ito po ang ginagawa kong pang-stalk sa mga exes ko. Kaya ito ang ginawa kong paraan para rin ma-share ko sa inyo ang kwentong ito ng buhay ko. Kidding aside, pero call me Cara. I'm 39 years old, single. Oo, magpo 40 years old na ako this year pero hanggang ngayon ay single pa rin ako. Alam kong hindi lang ako nag-iisa na ganito sa mundo.
Actually, Mama Mia, wala naman talaga akong mga mabibigat na problema sa current status ko sa buhay. I really just want to share my story. In fact, hindi po sa pagmamayabang, pero para sa akin, I almost have everything that I want in my life. May sariling bahay, may magandang career, may savings, nakakapag-travel ako anywhere and anytime I want. Nabibili ko lahat ng luho ko sa buhay. Except sa isang bagay na hindi ko alam kung maiintindihan nyo ba kung bakit parang nalulungkot ako na iniisip kong wala ako nito. And yes, you guess it right. Love life. Kaya naniniwala ako na hindi talaga lahat ng bagay ay ating nakukuha. We can't have everything in life kasi despite of what I have, sa totoo lang, not to be hypocrite, I still feel empty inside. Anyway, masyado akong maraming ganap sa buhay ko everyday. Kaya naman minsan nakakalimutan ko rin naman ang lungkot. Nakakalimot din naman ako sa emptiness na nararamdaman ko dito sa puso ko. I am a freelancer. I also do trading at may mga iba pa akong side hustles, kaya naman masasabi niyong pagdating sa mga material na bagay, pagdating sa pera ay wala po akong problema. Siguro kaya ginawa akong masipag ni Lord dahil ako ang breadwinner sa family ko. I'm from a family na hindi man mahirap pero hindi rin naman mayaman. Yun bang sakto-sakto lang? We are a family of 6 and ako ang second to the eldest sa magkakapatid and only girl lang din ako ng mga siblings ko. I have a kuya and 2 younger brothers. Our bunso has Down syndrome, Mama Mia. Growing up ay may trabaho naman po ang mga parents namin. Si Mama ay may puwesto sa palengke, habang si Papa ko naman ay isa pong factory worker. Sa aming magkakapatid ay ako lang ang nakapagtapos ng college. Pinilit naman ng mga magulang namin na makapagtapos kaming lahat, pero choice po ng mga kapatid ko ang tumigil sa kanilang pag-aaral. At a very young age ay sobrang taas na ng mga pangarap ko. Kaya nagsikap talaga ako na magkaroon ng degree, Mama Mia. Iba-ibang trabaho na rin ang napasukan ko bago pa ako humantong sa career ko ngayon. Nagtrabaho na ako sa isang mall, sa office, sa media, at kung saan-saan pa. Umabot rin ako sa Middle East pero hindi rin naman ako nagtagal doon. Going back sa family ko, kagaya po ng nabanggit ko kanina, ay ako po ang breadwinner sa amin. My parents are already senior citizens, pero thankful ako na kahit na may katandaan sila, ay mga malalakas pa rin naman ang kanilang mga katawan. Ang mga kapatid ko naman po, dahil nga hindi nakapagtapos sa pag-aaral, ay hindi rin masyadong sinuswerte sa trabaho. Ewan? O sadyang choice lang ba talaga nila ang hindi magsumikap sa pagtatrabaho? Ang kuya ko ay may 4 na anak sa 2 magkaibang babae. At ibang babae pa ang ka-live-in niya ngayon currently. Lahat ng 4 na anak ng kuya ko ay nasa poder niya. Ang panganay sa mga pamangkin ko ay 17 years old lang. At may 2 anak na rin ito. Oo, Mama Mia. Isa pong teenager ang panganay kong pamangkin pero 2 na po ang kaniyang anak. Meaning, may mga apo na ako sa pamangkin ko at my age. Unfortunately ay iniwanan rin siya ng boyfriend niya matapos siyang anakan ng 2 beses. Ang kapatid ko naman na sumunod sa akin ay wala pang sariling pamilya pero iba't ibang babae naman ang inuuwi at pinapatira niya sa bahay namin.
Kagaya ng mga kapatid ko ay wala rin namang matinong trabaho ang mga partners nila. Lahat ng mga nabanggit ko ay sa iisang bahay lang po nakatira, sa bahay ng parents namin. And oo, Mama Mia, sama-sama po kami, siksikan po kami sa bahay ng aming mga magulang. At lahat po sila, maging ang mga partners nila, ay naging responsibilidad ko na. A total of 13 mouths to feed. 13 ang pinapakain ko sa araw-araw. Oo, mahirap kasi dapat ay mga parents ko na lang ang obligasyon ko dahil matatanda na sila. Kaso yung mga kapatid ko ay dumagdag pa talaga. Pero sa estado ko ngayon sa buhay, Mama Mia, sa totoo lang ay thankful pa rin ako na ako ang nakakatulong sa kanila. Kaya naman kahit na kung tutuusin, kung iisipin ng iba ay pang-aabuso yun, I am not complaining. Since nag-start po akong magtrabaho ay bumukod na ako ng bahay. Nung una ay nagre-rent lang ako ng apartment until God blessed me at binigyan niya ako ng kakayanan to afford na makabili ng sarili kong pamamahay. Since then, I learned to be independent. Sa tuwing umuuwi ako sa bahay ng parents ko ay hindi ko maiwasang maisip na sobrang ginhawa na may sarili akong bahay at mag-isa lang ako doon. Dahil sa bahay ng mga magulang ko ay napakagulo naman talaga doon, Mama Mia. Siguro nga dahil sa sobrang dami nila. Pero I admit na kapag mag-isa na lang ako sa bahay ko, madalas naman akong makaramdam ng lungkot. Madalas naman ay nag-o-offer ako sa parents ko na sa bahay ko na lang sila magstay pero ayaw naman nila. Dahil gusto raw nila ay doon sila tatanda sa kanilang sariling tahanan. As a breadwinner ay ako lahat ang nagpo-provide para sa buong pamilya ko, Mama Mia. From food to bills, pati nga mga baby essentials na para na sa mga apo ng kuya ko, ay ako na rin noon. Mataas sana ang pangarap ko para sa pamangkin ko dahil gusto ko siya na makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Kaso nga lang ay maaga po siyang pumasok sa pakikipagrelasyon. And at a very young age ay nabuntis nga siya at nakipag-live-in sa kanyang boyfriend. Well, ganun naman talaga, choice niya yun eh. Wala akong magagawa. Wala ngang nagawa yung kanyang sariling mga magulang, ako pa kaya, hindi ba? So enough na tayo with my family. Sa love life ko naman tayo mag-focus. Sa edad ko ngayon, honestly, Mama Mia, ay marami na rin namang mga lalaki ang dumaan sa buhay ko. I will never forget my first boyfriend na itago na lang natin sa pangalang David. We were college sweethearts. Siya yung first love ko and he was my first in everything. I still remember na sobrang in love ako noon sa kanya. Na kahit harap-harapan na niya akong niloloko at paulit-ulit niya akong pinagsisinungalingan, ay paulit-ulit ko pa rin siyang pinapatawad. Paulit-ulit ko pa rin siyang tinatanggap ulit at minamahal pa rin sa kabila ng kaniyang mga pagkukulang. Tumagal ang relasyon namin ng 5 years, pero sa hiwalayan din naman humantong ang relasyon na yon. While working as an admin staff sa isang mall, ay nakilala ko naman ang isang lalaking itago natin sa pangalang Mike. Mike was older than me. So, meaning siya talagang halos nagdala sa relasyon naming dalawa dahil matured po siya kumpara sa akin. For 2 years ay naging magka-live-in kaming dalawa ni Mike. Yes, nagsama kami sa iisang bahay dahil nga I'm living independently. Kaya naging madali na lang sa akin ang magdesisyon noon na magsama na kaming dalawa. Para sa akin noon ay wala na pong mga limitasyon sa mga pwede at hindi ko pwedeng gawin dahil nga I am living independently.
Ang dami-dami naming mga plano for our future ni Mike. Tinutulungan din niya ako na mag-provide para sa family ko. But then, sa isang iglap, ay kinuha siya sa akin. Oo, Mama Mia, perpekto na sana si Mike for me. Marunong siyang magdala ng relasyon. Alam ko rin na mahal niya ako dahil sinusuportahan niya ako sa lahat ng bagay. Pati nga sa pagsusustento ko sa buong pamilya ko ay hindi ko siya naringgan ng masama doon. Bagkus ay tinutulungan pa niya ako. Kaya lang kung sino pa yung perfect match mo at kung sino pa yung napakabait na tao para sa'yo ay maaga pang kinukuha ng Diyos sa buhay mo. Namatay po si Mike dahil sa isang cardiac arrest. It was so sudden. The day before that nightmare happened ay ang saya-saya pa naming dalawa. Mahal na mahal ko si Mike at masaya ako sa piling niya. I really thought back then na siya na po ang makakasama ko sa habang buhay. Kaya lang, hindi nga po yun nangyari. Pero sa kabila ng nangyari kay Mike, hindi po ako nagtanong sa Diyos kung bakit. Kasi naniniwala din ako, Mama Mia, that everything happens for a reason. I continued living my life. Bata pa naman ako noon eh. Kaya alam ko na hindi pa doon nagtatapos ang lahat sa buhay ko. After that ay nagkita kami ulit ni David. Sabi niya ay hiwalay na raw sila nung babaeng ipinalit niya sa akin. Nawala na rin naman ang lahat ng galit ko sa kanya nung mga panahon na yon at sa tingin ko ay tuluyan ko naman siyang napatawad. Kaya hindi na rin ako nagpakipot nung sinabi niya sa akin na subukan ulit namin. Pinatunayan naman niya sa akin na naging honest at faithful na siya by this time sa aming relasyon. Na nag-mature na siya at nagbago na talaga siya. In fairness, Mama Mia, hindi ko na siya ulit nahuli pa na nag-cheat sa akin. We were both in our late 20s that time at meron na kaming parehong stable jobs o stable careers. Gusto sana noon ni David na magsama na kami sa bahay niya pero hindi ako pumayag. Dahil nga nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay na-diagnose na may colon cancer ang tatay ko. Gusto kong gumaling sa sakit ang tatay ko and I will do everything I can para lang madugtungan ang buhay niya. Kaya ang goal ko noon ay kumita ng maraming pera para matustusan ko ang gamutan ng tatay ko. I was working in media at maganda naman ang takbo ng career ko. Suddenly ay nakaramdam ako ng sintomas na buntis ako, Mama Mia. And yes, hindi nga ako nagkamali. Nagbunga nga ang relasyon naming dalawa ni David. Nabuntis niya ako. Yun naman talaga ang plano niya ang magkaroon na kami ng anak. But honestly, that time, Mama Mia, hindi po kami pareho ng plano. Oo, mahal ko si David, pero hindi pa ako handa noon sa mga plano niya para sa aming dalawa. Ang tumatakbo lang noon sa isip ko ay ayoko muna na magkaroon ng anak dahil ayokong magdagdag pa ng panibagong responsibilidad ko sa buhay. Hindi ko muna ipinaalam kay David ang tungkol sa ipinagbubuntis ko. Hindi ko rin sinabi sa mga magulang ko. Ang tanging nakakaalam noon, Mama Mia, ay ang best friend kong itago na lang natin sa pangalang Sheila. Patong-patong na stress ang dala ko nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung papaano ko haharapin ang buhay ko. Oo, Mama Mia, ang dami-daming responsibilidad na na-overwhelm talaga ako. At sa sobrang pagka-overwhelm ko ay nagdesisyon ako na huwag ituloy ang aking pagbubuntis. Yes, nagdesisyon ako na tanggalin ang bata sa sinapupunan ko. Alam ko na huhusgahan niyo ako. Pero sobrang sising-sisi po ako sa nagawa ko noon at pinagdurusahan ko na ang consequence ng desisyon ko na yon. Pinagdurusahan ko na ngayon ang kasalanan ko.
Hindi ko na po idedetalye ang tungkol sa pagkakamali kong yun sa buhay ko. Basta, Mama Mia, pinatanggal ko po ang bata sa aking sinapupunan. Si Sheila ang naging karamay ko sa madilim na parte na yon ng buhay ko. Siya rin naman ay hindi sang-ayon sa ginawa ko, Mama Mia, pero hindi niya rin naman ako napigilan. Walang kaalam-alam noon si David tungkol sa nangyari. After a few months ay nag-celebrate kaming dalawa ng aming anniversary at nag-propose siya ng kasal sa akin. I have no idea about sa proposal niya. Syempre, surprise nga eh. Pero during that moment, ang tanging pumasok lang sa isip ko ay ang family ko. Ang hirap ng buhay ng pamilya ko at ang pagsubok na pinagdadaanan namin. Kaya naman kahit mahal ko si David, ay priority ko po noon ang aking pamilya. So I said no to his proposal. Tinanggihan ko ang proposal niya sa akin at nakipaghiwalay ako sa kanya nung araw din na yon. Naisip ko kasi, Mama Mia, I cannot give David the same commitment na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko kayang ibigay yun sa kanya and I know that I am being unfair. So para matapos na ang pagiging unfair ko sa kanya ay nakipaghiwalay na lang ako. After what happened to me and David ay nag-decide ako na sumubok magtrabaho sa ibang bansa. I went to Middle East. I tried to chase my dreams pero kasabay noon ay nakilala ko doon si Joseph. Mahirap sa umpisa dahil magkaiba naman kami ng race and culture. Pero nag-adjust kaming dalawa para sa aming nararamdaman sa bawat isa. Siyempre sa umpisa, lahat ng relasyon alam nyo puro sweetness at kilig lang. Yun lang ang meron sa relasyon naming dalawa. Alam niya na kaya ako nagpunta sa Middle East ay para magkaroon ng magandang buhay para sa pamilya ko. And he is very understanding about it. Until after a few months ng relationship namin, dun ko unti-unting nadidiskubre ang dark side ni Joseph. Naging obsessive siya at umaabot sa punto na kinukulong niya ako sa bahay niya sa tuwing may pagkakataon siya. May personality rin siya na nagagalit siya kapag hindi niya nakukuha ang kaniyang gusto, Mama Mia. Yung galit na parang nag-iiba ang kaniyang buong pagkatao. Kaya takot na takot ako nung mga panahon na yon sa kaniya. Isa pa, Mama Mia, he is always forcing me to do things that I don't want. Lagi niya akong pinipilit na makipagtalik sa kanya. To the point na nagiging assault na yon, na parang sinasaktan na rin niya ako physically kapag hindi ko binibigay ang kanyang kagustuhan. As usual, Mama Mia, lahat ng pinagdaanan ko sa kamay ni Joseph ay hindi ko ipinaalam sa family ko, lalong-lalo na sa parents ko. Masasabi niyong sobra po akong naging independent. Dahil kahit mga paghihirap ko sa buhay ay hindi ko isinishare sa aking mga pamilya. Kahit puno na ng pasa ang katawan ko ay tiniis ko pa rin dahil takot ako noon na hiwalayan ko siya. Kasi Mama Mia, nagugulpe, nabubugbog na nga niya ako kapag nag-aaway kami o meron kaming hindi pagkakaintindihan. Paano pa kaya kapag hiniwalayan ko siya? Nasa ibang bansa ako. Wala ako sa bansa natin. Kaya inisip ko noon ang kaligtasan ng buhay ko kung sakali mang makipaghiwalay ako sa kanya. Baka iuwi na lang ako sa Pilipinas na isa ng malamig na bangkay. At ayokong mangyari yun. Kasi nga ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Until the day comes na tinutukan na niya ako ng baril during one of our arguments. And that was my last straw, Mama Mia. Alam ko na sa susunod ay baka hindi na lang pagtutok ang magawa niya sa akin. Baka mapatay na niya ako kaya gumawa na ako ng paraan para tuluyan ko na siyang matakasan. Umuwi ako ng Pilipinas ng may trauma pero pinilit ko ang sarili kong bumangon. Matatag ako eh. Malakas ako.
I started my freelancing career. Finally, nakabili na ako ng bahay ko, ng sasakyan at ng mga bagay na dating pangarap ko lang. Siya nga po pala, Mama Mia, kung nagtaka kayo kung bakit nakapag-live-in na ako noon kay Mike sa sarili kong bahay, yun po ay nirerentahan ko lang. Nung nag-umpisa po ako sa freelancing career ko, dun po talaga nag-boom ang lahat sa buhay ko. Nakabili na ako ng sarili kong sasakyan, meron na rin akong bahay, at mga bagay na dati ay pangarap ko lamang ay madali na lang para sa akin na bilhin at abutin. I finally have the lifestyle that I wanted so bad. Dahil sa nangyari sa love life ko, akala ko hindi na ako muli pang magmamahal. Na-trauma talaga ako dun sa huli kong relasyon kaya I wanted to protect myself from love. Pero hindi naman natin kayang diktahan ang puso natin, hindi ba? I was in my healing phase when I met Ollie. Sabi ko, hindi ko ibibigay ng buo sa kanya ang puso ko. Never again. Kasi nga, ayoko nang maulit ang naranasan ko kay Joseph. I built walls around myself pero nakapasok pa rin si Ollie sa puso ko. Ginawa niya ang lahat para lang mapasagot niya ako kahit hindi naman na kami mga teenager noon para sa ganung uri ng ligawan. Para sa mga pakilig-kilig na ligawan. He showed me how he loved me. He showered me with love. He's very mature pagdating sa relationship. Kaya naman, Mama Mia, nung naging kami ay wala kami halos naging problema o wala kaming halos mga malalaking away. Real estate ang line of work niya kaya sobrang busy niya. Pero kahit na ganoon, he always make sure na sa place ko siya magsispend ng weekends para may quality time kasama ako. I never got the chance na ipakilala ko si Ollie sa family ko. Dahil sinusulit talaga namin ang time namin together kasi nga pareho kaming busy kapag weekdays. Ganon din naman siya. He never introduced me sa family niya kasi according to him ay nasa province silang lahat. Siya rin palagi ang nagpupunta sa bahay ko. Never niya akong dinala sa place niya kasi mas peaceful daw sa place ko. Ako lang kasi talagang mag-isa sa bahay ko. I have a helper pero hindi siya stay in. Naglilinis at nagluluto lamang ang ginagawa niya maghapon. And then after ng kanyang chores ay uuwi din agad ito. We're only 8 months into the relationship nung binigyan ako ni Ollie ng singsing. Ang sabi niya ay gusto niya akong pakasalan. I didn't say yes pero kinuha ko yung singsing. Sabi ko sa kanya ay bigyan niya pa ako ng time para pag-isipan ang magiging sagot ko. Until one day, it was a very early morning, kagigising lang namin ni Ollie. It was weekend kaya nasa bahay ko siya. Ang sabi ng helper ko ay naghihintay ang kuya ko sa living area kasi may importante raw itong sasabihin sa akin. Patakbo na akong bumaba kasi natatakot ako na baka tungkol sa parents namin o baka may emergency sa bahay. Baka yun ang sadya niya kung bakit niya ako pinuntahan sa bahay ko. Sumunod sa akin si Ollie dahil na-curious siya sa mga nangyayari sa akin kung bakit ako nagmamadali. Magsasalita na sana ang kuya ko pero natigilan siya nung makita niya na may lalaking nakasunod sa akin. Nakita ko yung gulat sa mga mata niya. Si Ollie naman ay parang biglang natakot. Gulong-gulo ako sa mga naging reactions nila for a minute until nagsalita ang kuya ko at galit na galit siya kay Ollie. Wala na rin akong nagawa, Mama Mia, nung sugurin niya si Ollie. Clueless talaga ako kung anong nangyayari sa kanilang dalawa. Hindi naman na ako bata para maging ganun kagalit ang kuya ko kapag nakita niyang may lalaki akong kasama magdamag, hindi ba? The next thing I knew ay pinagtatabuyan na ng kuya ko si Ollie palabas ng bahay ko. From that moment, alam ko na masasaktan ako sa malalaman ko.
Dahil sa mga narinig ko at nakita kong reaksyon ng kuya ko, Mama Mia, alam ko na masakit yun. Ayon sa kuya ko, he knew Ollie from the past. Cousin daw siya ng ex-girlfriend niya and they were very close kaya kilalang kilala siya ng kuya ko. May 2 anak na raw si Ollie at ang masaklap pa, Mama Mia, ay may asawa raw ito. Nagulat ako sa mga nalaman ko. I don't have any idea na may asawa at mga anak na siya. Ang akala ko kasi, Mama Mia, tulad ng kanyang pagpapakilala sa akin, ay binata siya na very successful na rin sa buhay. Ang kapal ng mukha niyang mag-propose sa akin ng kasal. Hindi naman pala niya ako mapapakasalan dahil may asawa naman pala siya. Napaniwala at napaikot ako ni Ollie for a very long time sa mga palad niya. Hindi ko alam kung sadyang manhid lang ba talaga ako o sira ang radar ko pagdating sa ganon. Sira ata ang woman's instinct o intuition ko. Dahil I never doubted him, Mama Mia. Hindi po talaga ako kailanman nagduda kay Ollie. All along, akala ko pure ang intentions niya sa akin. Dahil alam niya ang tungkol sa past ko. Pero sasaktan din pala niya ako. So ayun, another heartbreak for me. I was in my 30s that time kaya napagod na rin ako sa mga nangyari sa buhay ko. Ayoko nang pumasok pa ulit sa relasyon. Since then ay mas nag-enjoy na lang ako na makipag-hook up dahil may pangangailangan din naman akong pisikal. Sinabi ko sa sarili kong hindi na ulit ako iibig pang muli. Ayoko na mag-invest pa ulit sa love. Kasi napakasakit kapag nalugi ka doon . Di gaya ng pera na kapag nawala ay madaling mahanap. Di gaya ng pera na kapag nawala ay hindi mo maiiyakan dahil laging may paraan. Pero yung pagiging broken, yung pagkasira ng pagkatao mo, yung sakit na mararanasan mo kapag nag-fail ang isang relasyon, yun ay hindi basta-basta nabibitawan. Sakit na hindi basta-basta nawawala kahit iiyak mo pa ng isang buong linggo. Kaya parang ginawa ko na lang din na routine noon, Mama Mia, ay sumama o mag-uwi ng lalaki sa bahay ko. But no strings attached. Hanggang pisikalan lamang, hanggang sa kama lamang at hindi na sumusobra pa doon. Ginagawa ko yun just to feed my physical needs bilang isang babae. For a long time ay naging ganun ang takbo ng buhay ko until realization hits me. Few years ago, Mama Mia, ay ikinasal na ang best friend kong si Sheila. At ngayon ay happily married na siya at may 2 na siyang mga anak. Same age lang kami ng best friend ko. Pero eto ako, hindi pa rin settled sa buhay. Nakikita ko kung gaano kasaya si Sheila sa family niya. Kaya one day, Mama Mia, ay nagising na lang ako na parang ginugusto ko na maging ganun din kasaya. Alam mo yung nagising ka na lang isang araw tapos parang hinahanap-hanap mo na may kasama sa buhay, na may katuwang sa buhay, na may mga magugulong bata na nagtatakbuhan sa bahay mo. Gusto ko ring maranasan ng ganon. Gusto ko rin na maging ganon. Na-realize ko na pwede ko pa rin namang tulungan ang family ko na hindi ko isinasakripisyo ang happiness ko. Last year ay nakilala ko po si Garrett. Though mas bata siya sa akin, pero hindi naman naging problema ang edad naming 2. During our relationship ay very vocal naman ako sa mga plano ko sa buhay. I wanted to have my own family. Gusto kong magkaroon ng anak dahil hindi na rin naman ako bumabata. But unfortunately, tulad nung kami pa ni David, Mama Mia, hindi po magkapareho ang plano naming 2 ni Garrett. We don't share the same plans. Ayaw ni Garrett na magkaroon ng anak. To make the story short, ay nauwi rin kaming 2 sa hiwalayan.
This time, Mama Mia, ay na-pressure na ako. I'll be 40 in the next few months and it feels like I'm running out of time. Eto pala yung sinasabi nilang money can't buy. Money can't buy happiness. Kasi hindi na yung mga designer bags and shoes ang nagpapasaya sa akin. Hindi na yung mga travel kung saan-saan. Hindi na yung mga magagarang sasakyan, mga magagarang lugar na aking napupuntahan ang magbibigay sa akin ng kasiyahan. Sa tuwing nakikita ko ang mga kaibigan ko na masaya na sa kanilang mga pamilyang binuo, pakiramdam ko po, Mama Mia, ay napag-iwanan ako. Pakiramdam ko po ay nag-iisa na lang ako. Masyado akong nagpakalunod sa mga pangarap ko para masuportahan ang pamilya ko. Pero sa kabila ng mga naabot ko, hindi pa rin talaga ako tuluyang masaya. Hindi pa rin talaga masaya ang buhay ko sa ngayon. Few months ago ay nagkaroon po kami ng argument ng tatay ko dahil nagsumbong ang kuya ko matapos niyang malaman ang pakikipag-hook up ko sa iba't ibang mga lalaki. Ideally ay hindi nga dapat ginagawa ng isang babae ang pakikipag-hook up sa kung sino-sinong lalaki. Pero hindi naman na kami mga bata. Hindi na ako bata para pagbawalan pa nila dahil alam ko na rin naman ang ginagawa ko. At hindi na rin bata ang kuya ko para isumbong pa niya ako sa mga magulang namin. Ginawa niya yon dahil hindi ko siya napagbigyan ng favor tungkol sa isang financial favor na hinihingi niya sa akin. Naisumbat ko tuloy sa kanya lahat ng mga naitulong ko sa kanila. Pagkatapos kong isakripisyo ang sariling kaligayahan ko, ay masama pa rin ako sa paningin ng pamilya ko sa ngayon. Sa sobrang sama ng loob ko, accidentally ay naisumbat ko ang tungkol sa nangyari noon na magiging ina na sana ako. Naisumbat ko ang nagawa ko noon na tanggalin ang anak ko sa sinapupunan ko. Naisumbat ko sa kanila na sana isa na akong masayang ina ngayon kung hindi lang dahil inuna ko ang kapakanan nilang lahat. At doon ko nakitang lumambot ang tatay ko. Alam kong nasaktan siya para sa akin. Alam kong naramdaman ng tatay ko ang frustration ko at ang sakit na tinatago ko lamang at tanging ako lang sana noon ang may alam. All these years ay nasa puso ko pa rin ang tanong na ano kaya ang buhay ko ngayon? Ano kaya ang buhay ko ngayon kung mas pinili kong unahin ang sarili ko noon kesa sa pamilya ko? After that argument ay nakita ko naman na sinubukan ng tatay ko na ipaintindi sa mga kapatid ko na hindi habang buhay ay nandito lang ako para tulungan sila. Sinubukan ng mga magulang ko na ipaintindi sa mga kapatid ko na kailangan din nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pero wala rin namang nangyari. Wala ring nangyari, Mama Mia. Ewan ko. Nasanay ata ang mga kapatid ko na laging nandun ako eh. Nasanay ata ang mga kapatid ko na one call away lang ako kapag may mga emergency. Ang payo sa akin ng best friend kong si Sheila ay subukan ko silang i-cut off sa buhay ko para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pero ewan ko, Mama Mia, hindi yun kinakaya ng konsensya ko. I even tried before na bigyan sila ng maliit na negosyo para kapag may income na sila, ay hindi na sila masyadong umasa pa sa akin. Pero, nabaliwala lang din ang puhunan na binigay ko. Hindi yun nag-work at mas malaking pera lang ang nawala sa akin. I guess, eto na talaga siguro ang purpose ko sa buhay. Hindi rin naman ako nagrereklamo eh, pero I wanted to be happy at this time. Pagod na ako na sa tuwing uuwi ako sa bahay ko ay walang nagtatanong sa akin kung kumusta ang araw ko. Walang nagsasabi sa akin na may pagkain na sa mesa at kumain na kami. Wala akong mapagsasabihan ng mga nararamdaman ko. Kapag may mga frustrations ako sa trabaho at sa buhay, wala akong mapagsasabihan at masesharan. Kasi ang best friend kong si Sheila, na-recognize ko rin na may sarili na siyang buhay eh.
at hindi na sa lahat ng pagkakataon ay masasandalan ko siya. Actually, hindi naman ako longing for a partner, Mama Mia. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, pero dahil siguro napagod na akong magmahal. But one thing is for sure, gusto ko pong magkaroon ng anak. Gusto kong maging ina pero hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon na maranasan yon. I saw a quote somewhere na nagpa-realize sa akin na ang lungkot pala talaga ng buhay ko kahit na I literally have almost everything that I want. When nobody wakes you up in the morning, and when nobody waits for you at night, and when you can do everything that you want, what do you call it? Freedom or loneliness? Paano ko ba masasabi na I'm winning in life, Mama Mia, kung despite sa mga achievements ko, ay may puwang pa rin dito sa puso ko? Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras para basahin itong kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Kara. Ay, hello Kara. Alam mo ba Kara na parang may idea ako sa nararamdaman mo. Hindi naman sa mag-isa ako sa buhay or wala pa akong pamilya kasi may asawa naman ako although wala kaming anak. Pero may mga kakilala ako na nandyan ngayon sa sitwasyon mo. Una sa lahat, I know that this is a very unsolicited advice kasi sabi mo nga kanina, hindi mo kaya at hindi kaya ng konsensya mong i-cut off ang family mo. Pero sana maalala mo, Kara, na 'di ba, dun sa Bible, hindi naman hindi naman binigyan ng Diyos ng pera o ng pagkain o ng kung ano mang kailangan ng tao. Ang ginawa niya ay tinulungan niya ang tao kung paano mag-umpisa. Kasi para sa akin, Kara, isang malaking tulong, mas malaki pa sa lahat ng naitulong mo sa pamilya mo, kung gagawin mo na i-cut off muna ang mga kapatid mo. Hindi ko sinasabing i-cut off mo ang parents mo, kasi parents mo yan eh. Pero yung mga kapatid mo, sana matutunan mong i-cut off yan. Kasi kung hindi, habang buhay silang aasa sa'yo, paano kung wala ka na? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? God forbid, di ba? Paano kung ganon? Paano sila makakatayo tsaka pa sila matututo? Ang nature kasi ng tao, Kara, ang nature natin ay mag-survive. Ang nature natin ay gawin ang lahat ng ating makakaya para patuloy na mabuhay. So kapag kinut off mo yung mga kapatid mo, hahanap at hahanap ng paraan ng mga yan para mabuhay, para mag-survive. Sana matutunan mong piliin muna ang sarili mo. Hindi ko sinasabing magpapaka-selfish ka. In fact, this is beyond selfish. Kasi alam mo, kapag natuto silang magbanat ng buto, ma-appreciate nila ang bawat butil ng kanin na kanilang kakainin. Ma-appreciate nila lahat din ng mga naitulong mo sa kanila noon. Depende na lang kung sadyang napaka-ungrateful talaga nila na sa kabila ng kanilang mga magiging paghihirap ay hindi pa rin nila ma-appreciate yung mga ginawa mong sakripisyo noon. Diba? Pero either way, matututo sila. Either way, matuturuan mo sila kung paano mabuhay sa kanilang sariling mga paa. Sana talaga, magawa mo yan balang araw. Huwag mong i-cut off ang parents mo. Para sa akin, parents are everything. Kausapin mo ang mga magulang mo, 'di ba? Na bibigyan mo na lang sila ng gamot, ng pagkain, ganon. Pero dapat matuto na ang mga kapatid mo. You're 40 years old, you're running 40. So, kailan pa ba matututo ang mga yan? Kailan pa ba tatayo sa kanilang mga sariling paa ang mga yan? And regarding with your love life, sabi mo nga hindi ka na naghahanap pero gusto mong magkaroon ng anak, meron namang mga paraan. Yes. Pwede ka namang kumausap ng tao para, 'di ba? Ganon. Pwede kang magbuntis. Pwede kang may kausapin na gusto ko lang magkaanak. Parang ganon. Pero kung magpa-check up ka tapos hindi na maaari, pwede ka rin namang mag-adopt. Or pwede kang pumunta sa ibang bansa. Gaya nung ginawa ng isang mayamang negosyante, sino ba yun?
Basta parang hindi ko na maalala yung pangalan niya, pero napakarami na niyang anak dun sa, 'di ba, sa ibang bansa siya. Parang IVF yung ginawa. Pero yung nanay ng mga bata, yun talaga ang nanay, parang ganon. So, ikaw, marami ka naman ng pera. So, ano na yan, yung mga kapatid mo, i-cut off mo na yan at mag-focus ka na muna sa sarili mo. Mag-anak ka. Kung hindi na kaya sa natural na paraan, meron namang ibang paraan. Pwede ka magpunta ng ibang bansa. Kung gusto mo talaga na sariling dugot laman mo yung magiging anak mo. Pero, I suggest, kung kaya naman sa sarili mo, I suggest na mag-adopt ka. Napakarami pong unloved na mga bata sa mundo, lalo na dito sa Pilipinas. I suggest na mag-adopt ka ng isang unfortunate na bata na hindi ginusto ng kaniyang mga magulang. Pero, daanin mo sa maayos na paraan. Daanin mo sa legal na paraan. Maraming salamat, Kara, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayon, thank you so much po sa inyong oras. At maraming salamat dahil umabot kayo dito sa punto ng story natin for today's video. Please share this video and please like this video. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel para dumami tayo kahit na hindi tayo monetize. Charot lang. Thank you so much for everyone for supporting me and thank you so much for loving me. Pwede po kayong mag-follow sa akin sa aking iba pang social media accounts. Meron po tayong Facebook, TikTok, Instagram, and ano pa ba? Threads. Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Thank you so much for your time. Ako po ulit ang inyong tagapaghatid ng kwento. Mama Mia is my name. Magandang araw sa inyong lahat.